National Schools Press Conference para hito naton mga qualifiers. So ang maka-qualify NSPC iton mga first place lang. So dati first 3 yan yung nagka-qualify, pero ngayon merong bagong memo kasi from DepEd na mga first place lang para hiton RSPC ang magka-qualify National Schools Press Conference. Okay. Anyway, update tikang provincial government of Eastern Samar para hiton ira educational programs, mga scholarships, ihahatag haato ni Sir Emmanuel Arago, an focal person ihiton bulig para estudyante, isang professional, isang pamilya program nga tanan nga mga educational programs nga han provincial government of Eastern Samar. So aton pamamatian an update han mga scholarships nga ini tikang kan Sir Emmanuel Arago. Engineer RV paki-play and 7 minutes. Thank you. Pay oras sa iyong atanan. So adi kita yan na ito no isinahan Philippine Information Agency dinhi Kapitolyo and nang kaptalak hinira para hining pakipaghiro himang raw bahin itong sitwasyon nga anay na bukagulop nga may ada mga 494 nga mga beneficiaries han isang bulig para estudyante kundi nakarawat nira gin-applyan nga educational assistance para first semester and 2025. And kakalap nga adlaw na buhat and payout and natanan nga mga beneficiaryo all over the province pinakaniya Borongan para karawtonan ira 3,000 nga assistance. Included gihapon din ito na ating mga nag-apply para review assistance nga nag-take ang mga board exams. And subayhan na gimensahe ni Governor Arb before niya maghataghan niya mensahe, nagpakianhi ako kay nga din niya Boronga na ang gibuhat na payout. Tas ginsuwat niya nakadto nga hassle daw nga pinakani pahira para lakarawat na ang 3,000 pesos. Naggastuhan nila ang pasahe, nag-effort nila pang kani, sana daw gibuhat na lanam ang distribution ang kada bungto or ang mga eskwelahan na eskwelahira. So noted, itong tugo ni Governor RB nga next time around magpe-payout na lang kami dito at mga respected municipalities or mga schools. So again, itong bulig para estudyante in basta educational assistance worth 3,000 pesos nga available lang per semester. So one time, big time lang assistance. It's not a regular thing. Although, pwede silang mag-apply every semester. Para yun ang second semester, since kung pala itong klase, wala pa kami formal nga announcement as to when pwede na mag-apply. Pero since kung every time nag-apply man hira, amaram na hira mga requirements, or para hindi maaram, they can always inquire opisina, or they can message me para ihatag ko ito mga requirements. Okay, so amoy nito naging problema insofar as for most students, yung being able to comply with the requirements, especially so kahuman pala ito first semester, nga dili pa available ito ira mga grades coming from the registrar. So it will take time. Anyway, wala pa man announcement as to when pwede mag-apply. Pero, di ba, dun sa executive legislative agenda, the first statement ni Governor Arvin was saan naabot ang 3,000 pesos mo. Kasi yung bulig para estudyante, for the longest time, 3,000 pesos since panahon pa ni Congressman Ben Everdone kasi in programa. So, we're thinking na ma-increasean sana yung 3,000 for the benefit din ng mga beneficiaries. Pero, the good news is, retained yung 3,000 pesos. Pero yung budget for bulig para estudyante from 6 million, naging 10 million. So, we'll be able to accommodate more ng mga applicants para itong second semester. Yun nga ito mga
bulig para estudyante beneficiaries. Yun. On the other hand, yung isa pang scholarship program, which is yung isang professional, isang pamilya program, I would like to formally announce na na-donate na yung 3 million pesos ng Waray-Waray Golfers Club ngadtohan trust fund para natin mga scholars han isang professional, isang pamilya program. Also, yung budget for isang professional, isang pamilya program has been increased from 15 million to 18 million. So may 3 million na increase para itong general fund. And hopefully, definitely nga, magpapadayon ini nga programa. And ang sinasabi kong hopefully, sana ma-review na ng Provincial Poverty Alleviation Team yung mga barangay beneficiaries, identified barangays para ini nga programa. Kasi hindi yan available for everybody. Meron lang mga barangay nga gintudlok, subay nga nitong Provincial Poverty Alleviation Team nga kabulig gini nga programa. Usually mga tayaw nga mga barangays na talagang hindi nakaka-avail ng mga sugadining nga klase nga benepisyo. We need to update the list kasi nga meron ng marami nang graduate, no? And this year specifically, yung ating magiging full circle na yung isang professional, isang pamilya program. Meaning, yung nag-start ng first year as scholars, mag-graduate na hira. Yan ang summer. So, damo na ito nakakagraduar. So, yung ating mga barangay, medyo nasa-saturate, identified barangays, nasa-saturate na kung sino lang ang pwede. Kasi ang isa pang requirement is, dapat adok lista and dapat waray pa nakahuman ito yung pamilya, professional na, no? Kaya isang professional, isang pamilya program. So we need to look into other barangays na pwedeng maging beneficiary ng programa. So, yun. At the moment, we are in the process of the submission of their requirements. So, informed na ining itong mga beneficiaries kung ano yung mga requirements, alam na nila yan, and we will be using the Certificate of Grades Tikang Han Amon programa na pwede nila magamit. Hindi necessarily nga registrar issued na Certificate of Grades kasi hindi pa nakakasabit yung ating mga instructors. Short time ang difference lang from first sem to second sem. So we'll be allowing our IPIC COG form. Tapos, they need to submit their requirements. Sana kompleto. Ngadto ito nila mga municipal coordinators on or before January 31. Kasi ang deadline namin, ang cut-off, para doon mag-qualify pa rin renewal or bagong applicant for the second semester until January 31 lang. So, sana mag-cooperate ang nga tanan kasi ito yung bottleneck nakakaulang itong pagproseso ito nila mga allowances. Di man gina-allow accounting office na i-process yung payroll kung merong mga kulang na requirements. Pangarap ko na sana every month talaga nakakapag-distribute kita ito nila allowances para di rin natitiro sugod man ito nila mga kabaraydan. But anyway, kumpleto man, wala namang nagre-reklamo na hindi sila nakakarawat ng allowance. Medyo nadidelay na darahitong ira gihapon binuhatan. So, sana naman nagmamature na yung ating mga beneficiaries to comply with all the requirements on time. Again, January 31, itong deadline ang submission and requirements. Pay oras sa iyong atanan. So, adik kita. So yes, amo to Sir Emmanuel Arago an IPIP Focal Educational Program Focal Han Provincial Government of Eastern Samar. So again, nire-remind niya no iton mga scholars, iton various scholarships iton provincial government na maging prompt pagpasa iton mga requirements para mas madagmit iton processing han iyo mga payout. And additional information la nakarawat na ngayon hirahin applicants for the bulig
para estudyante or BPE scholarship. So nga tanan para iniha nga tanan nga levels, year levels han ESSU college, preferably third year and fourth year, pero open to for everybody para nga tanan nga mga estudyante han ESSU. So nila requirements for BPE applicant second semester school year 2025 to 2026, 2x2 ID picture, 3 pieces, 3 photocopies, and with 3 specimen signature hand validated school ID for school year 2025 to 2026. So validated dapat may pirma luyo 2025 to 2026. Barangay indigency certificate, 1 original and 2 photocopies. Certificate of grades o COG para first semester han school year 2025 and to 2026, 1 original and 2 photocopies. Certificate of non-scholar for the second semester for school year 2025 to 2026, 1 original and 2 photocopies. Ngan certificate of registration o COR for the second semester of SY 2025 to 2026, 3 photocopies. So, limited lang slots. So, yes, apply na ka mo. Pwede ka mag-submit hiton yung mga requirements ha mga satellite offices han provincial governor's office. Again, lang kayo, check lang yung mga Facebook pages ng mga provincial governors satellite office para updated tayo sa submission ng application, mga requirements, among others. So again, follow nyo lang sila, provincial governor satellite office, tapos may mahanapin nyo na lang for Mercedes or for whatever district dyan, and then check an IRA updates para hiton ira pagkarawat han mga scholarship application sa mga other. Actually ongoing yan na didto ha bungto hiton Mercedes han ira satellite office ang pagkarawat han PPE scholarship application. So, go na, apply na kayo. Mga requirements nyo, tirukan na niyo para pagkat to, pagpasa na la. And, make it a habit to check, pag mo yung checklist, kung okay na ba, kung pipirain ka copy, kung photocopy ba original. Kasi, ang requirements posted man ha, ira Facebook page. Okay, another update, education sector pa rin. Face-to-face classes ha, Eastern Samar State University, mabalik na. Yes, mabalik na hiton. Actually, nagbalik na nga yan. Lunes, hindi pa. 23 pa lang pala ngayon. 26, January 26, Lunes, next week, mabalik na ang face-to-face classes han ESSU. Ini matapos aprubahan han ESSU Board of Regents ang pagbalik han F2F classes hangatanan nga mga campuses, hangatanan nga mga campus han Eastern Samar State University. So again, January 2026 balik na ang face-to-face or F2F classes ha mga eskwelahan han Eastern Samar sa mga campuses sa Eastern Samar State University. Update liwat kinaaghat naman ang tanan nga mga estudyante nga naokoy ha ladies and boys dormitories sa sulod ito ni Su nga pagtuloy lang kamo hiton iyo mga boarding houses kay an building ha ladies and boys dormitories sarado pa yan na so hindi pa siya operational kay may ginhimo pa nga mga precautionary restriction from the expert han inspection team kay may mga danyos may mga damages from the earthquake last year.
Samtang hangaran ko no habugos nga iya sa siyo, nagpapasalamat hi University President Dr. Andres Pagatpatan Jr. ha mga ground level worker nga nagtrabaho ha naglabay nga semana agud maupay ang gintindog nga alternative nga pagkaklasihan ng mga estudyante. So nakita nato na Facebook nga ang mga alternative classrooms di dalanay hiton like Kakanuktan Hall may dito parang mga alternative laanay, mga plywood laanay nga mga gin-separate la dito ang mga classrooms tapos may mga chairs. Tapos sa iba naman ng mga colleges nga diri man hibangan nila building, stay put lang. Para naman hiton graduate school nga ha College of Law, mag-i-start ang F2F classes hiton January 31. Yeah, January 31. Magtitikang naan face-to-face classes ha graduate school ngan College of Law. Latest update ngayon 2026 RSPC results kanina di ba mention ko an mga winners ha schools division of Eastern Samar ngan some winners hiton Brogan City Division. So an ira ngay an liwat TV Script Writing and Broadcasting Filipino hiton Eastern Samar National Comprehensive High School third place gihapira. Yeah, so congratulations Anira best anchor hi Jovi Ann Alcido, best reporter Gwen Amboy, best in technical application Chassis Doldolea, best in infomercial in Hira. Okay, so third place TV Script Writing and Broadcasting Filipino. Congratulations ha iyo nga tanan. And adi nga yan an overall division champion. So overall na in hiya both for elementary and secondary. Fifth place Biliran and Southern Leyte. Fourth place Katbalogan. Third place Calbayog. Second place Tacloban ngan first place Leyte. So siya an overall champion overall champion division ha regional schools press conference nga ginbuhat Hasugod, Southern Leyte. Again, 5th place, Biliran and Southern Leyte. 4th place, Katbalogan. 3rd place, Calbayog. 2nd place, Tacloban. Ngan 1st place, Leyte. So yes, naton oras 59 minutos na nakalabay ito na launa hiton kolop. Again, thank you so much ha aton mga viewers nga na listeners ha iyo pagkataghin oras ha aton programa humimang raw thank you hiton akon mga relatives dida Santa Barbara ngan ha Pavia ha probinsya ito na Iloilo hiton iyo pirmi nga pag tune in ha aton programa. Again, this is V Tolentino Gumban, hangaran ni Regional Director Rayan Arento, han PIA Eastern Visayas, ngan Sir Samuel Candido, han PIA Eastern Samar. Again, thank you so much, and maupay nga kulop aton nga tanan. Tugtog naman, hasunod nga gayon, nga aton pagkurimang raw. Punta kami inagahatag hilig sa to, importante, o napapanahon nga mga impormasyon, dinhi Asilarangan Visayas, o Asilarangan Samar. Puro himang raw, paeste. Puro himang raw, paeste. Puro himang raw, paeste. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center?
Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov